Maligayang pagdating sa Emanuel Swedenborg Fan Club. Ang podcast na ito ay tungkol sa kung paano mamuhay ng maayos, kung paano mamuhay ng may kabuluhan, at kung paano makahanap ng kabuluhan sa ginagawa mo araw-araw. Ang host mo ay si James Hindmarsh. Ngayon, pag-uusapan natin ang pamumuhay ng kapaki-pakinabang. Tinatawag ko itong ang kagalakan ng paggawa. Sa tradisyon ng podcast na ito, ang ating espesyal na panauhin ngayon ay si Emanuel mismo. Maligayang pagdating! Salamat. Sa totoo lang, hindi ako pamilyar sa modernong invention na ito, ang podcast. Pero sa tingin ko, napakakinabang nito. Nagbibigay ito sa mga tao ng bagong paraan para marinig at pag-isipan ang aking mga ideya. Magandang simula yan. Ginagamit mo lang ang salitang kapaki-pakinabang. Para sa marami, parang isang ordinaryo at halatang salita lang yan. Kapaki-pakinabang yan. Medyo kapaki-pakinabang yan. Pero para sa iyo, ang kapaki-pakinabang ay may mas malalim, halos sagradong kahulugan. Isipin mo to, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi abstract. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging panlabas. Ito ay laging gumagalaw upang lumikha, sumuporta at gumawa para sa ikabubuti ng iba. Ang araw ay hindi sumisikat para sa sarili nito, at ang puso ay hindi tumitibok para sa sarili nitong kasiyahan. Ang lahat ng nilikha ay isang malaking pagpapahayag ng pagiging kapaki-pakinabang at paglilingkod. At ang tao ay nilikha sa wangis ng pag-ibig na ito. Ang tao ay nabubuhay ng mas mayaman at nagpapahayag ng kanyang tunay na pagkatao kapag buong puso siyang nakikilahok sa gawaing ito. Halika't alamin pa natin. Marami kang naisulat tungkol sa kung paano ginugugol ng mga anghel ang kanilang oras, at sa tingin ko, maraming mambabasa ang magugulat. Ang sagot ay, nagtatrabaho sila. Hindi sila nagpapahinga sa mga ulap. Bawat isa ay may sariling tungkulin. Oo, at marami ang nagugulat dito, dahil ang larawan ng langit ay medyo limitado. Walang hanggang kapahingahan, kalayaan mula sa lahat ng sakit at iba pa. Ngunit ang nakita ko ay ito. Sa langit, bawat kaluluwa ay may tungkulin, isang bagay na dapat gawin. May mga namumuno, may mga nagtuturo, may mga sumasalubong, at gumagabay sa mga bagong dating, at mayroon ding nag-aalaga sa mga batang umalis sa mundo sa murang edad. Mayroong lahat ng uri ng komunidad na may isip mo, lahat ay nakatuon sa bawat kapaki-pakinabang at maawaing bagay. At ang mahalaga ay ito. Ang mga anghel na ito ay hindi nagtatrabaho dahil pinipilit sila sa langit. Nagtatrabaho sila ayon sa kanilang sariling malayang kalooban. Ang isang panloob na pag-ibig ay kailangang maipakita sa mga kapaki-pakinabang na gawain, at iyon ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Talagang pinag-isipan ko ito. Maari mo bang ipaliwan ba ng kaunti? Sa pag-ibig at banal na karunungan, ipinapaliwanag ko ang kalikasan ng pag-ibig. Ang pag-ibig, sa pinakamalalim na kahulugan nito, ay hindi isang pakiramdam na nakatigil lang sa loob natin. Break time ng isang bato sa bulsa. Ito ay isang buhay na puwersa, patuloy na gumagalaw, patuloy na naghahanap ng layunin, patuloy na naglalayong maging kapaki-pakinabang sa iba. Kapag mahal ko ang isang kaibigan, gusto kong gumawa ng isang bagay para sa kaibigang iyon. Kapag mahal ng isang magulang ang isang anak, hindi lang humihinto ang pag-ibig sa malambing na damdamin. May pangangailangan na mag-alaga, magprotekta, magturo, at magpalaki. Ang mga gawaing ito ay hindi may hihiwalay sa pag-ibig. Sila ang pag-ibig na nagkatawang tao sa realidad. Kaya sa mas mataas na kahulugan, ang paggawa ay ang pagpapahayag ng pag-ibig sa mundo. Ang manggagawa na gumagawa ng upuan ng may puso at kasanayan ay hindi lang gumagawa ng isang kasangkapan. Nagpapahayag siya ng isang bahagi ng kanyang sarili. Isang pag-alaga sa taong uupo sa upuan, ateks, isang paghahangad ng pagiging perpekto. Ang doktor na nagpapagabi sa pag-aaral ng isang hindi kilalang sakit, break time, ay hindi lang masipag. Mahal niya ang kanyang mga pasyente sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap. May kaugnayan ba ito sa iyong konsepto ng ang dakilang tao o Maximus Homo? Ang ideya na ang buong lipunan ay parang isang katawan. Oo, may direkta itong kaugnayan. Nakita ko na ang lipunan, o ang buong nilikha,
ay organisado tulad ng katawan ng tao. Sa isang malusog na katawan, ang bawat organ ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabuuan. Ang mga baga ay hindi lang humihinga para sa mga baga. Humihinga sila para sa dugo, para sa utak, para sa kamay na sumusulat, at sa paa na lumalakad. Kung ang mga baga ay humihinga lang para sa sarili, at pinanatili ang lahat ng hangin, mamamatay ang katawan, at pati na rin ang mga baga. Ganon din sa lipunan. Ang panadero ay nagbe-bake ng tinapay para sa magsasaka, guro, at para sa kanyang sarili. Ang hukom ay nagbibigay ng katarungan, hindi para sa personal na papuri, kundi dahil ito ay kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan ng lipunan. Kapag ang bawat tao ay ginagawa ang kanyang tungkulin ng may konsensya, at sa konsensya ay ibig kong sabihin ang tunay na pag-aalaga, hindi mechanical na pagsunod, kung gayon ang kabuuan ay umuunlad, break, at ang bawat individual sa loob nito ay lumalago. Halos anti-individualistang pananaw iyan. Sasabihin kong ito ay trans-individualista. Hindi nawawala ang individual. Sa halip ay kabaligtaran. Sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang tunay na layunin, nagiging mas kumpleto ang individual. Ang musikero na tumutugtog para sa iba ay nakakahanap ng lalim sa kanyang pagtugtog na hindi matatagpuan sa solo. Hindi tayo nawawala sa paglilingkod. Natutuklasan natin ang ating sarili sa paglilingkod. Yan ang malaking paradox ng buhay espiritual. Tingnan natin ito mula sa ibang anggulo. Marami ang isinulat ng Panginoon tungkol sa nangyayari kapag ang mga tao ay hindi nagtatrabaho, tamad, o nagtatrabaho lamang para sa makasariling layunin. Paano ito nagpapakita sa espiritual na paraan sa iyong sistema? Ang pagiging tamad ay hindi lang isang simpleng kakulangan. Ito ay isang malubhang espiritual na panganib. Sa aking aklat na Langit at Impyerno, nabanggit ko ang mga kaluluwa na, noong sila'y nasa lupa, ay sanay sa katamaran at karangyaan, iniiwan ang lahat sa iba at hindi nagkakaroon ng tunay na pagmamahal sa paglilingkod sa kapwa. Pagkatapos ng kamatayan, sila ay nasa ganap na pagdurusa. Hindi dahil sa sila ay pinarurusahan mula sa labas, kundi dahil wala silang maibigay mula sa loob. Ang langit ay isang lugar para sa aktibong pagmamahal. Isipin mo ang isang tao na hindi pa kailanman nag-ehersisyo na pumasok sa isang silid na puno ng mga taong masayang sumasayaw. Hindi sila makakasali. Hindi sila inalis. Sila ay hindi lang makakagawa. Ang katamaran ay nagpapahina sa mga kakayahan na kailangan para sa langit. Paano naman ang mga taong nagsisikap ng husto, ngunit para lamang sa sariling kapakinabangan? Ang mga masipag na nagsusumikap para sa isang layunin, ngunit ang tanging hangarin ay personal na kayamanan, kapangyarihan o karangalan. Ito ay isang mas banayad at sa ilang paraan ay mas mapanganib na problema. Tinatawag ko itong pagmamahal sa sarili, ibig sabihin, ang pagmamahal sa sarili higit sa lahat. Ito ay malinaw na iba sa malusog na pagpapahalaga sa sarili. Ang pag-aalaga sa sarili para sa iyong kalusugan, pag-unlad, at para sa pag-aalaga sa iyong pamilya ay kinakailangan at mabuti. Nagaganap ang katiwalian kapag ang pagmamahal sa sarili ang nagiging pinakamataas na layunin. Kapag ang isang tao ay nagtatrabaho upang kumonsumo, hindi upang magambag, upang dominahin, hindi upang maglingkod, upang magkamit, hindi upang lumikha. Ang gayong tao ay maaring magmukhang masipag o kahit na mahusay. Ngunit ang kanilang trabaho ay baluktot. Ito ay dumadaloy papasok sa halip na palabas. At sa espiritual na paraan, ang direksyon papasok ay ang daan patungo sa impyerno. Sinasabi mo ba na ang direksyon ng pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa dami ng pagsisikap? Tama. Ang isang magnanakaw ay maaari ding magtrabaho ng napakahirap. Ang isang tirano ay maaaring walang pagod. Ang isang mangangalakal ng armas ay maaari ding maging napakasipag. Ang kasipagan ay hindi ang sukatan. Ang sukatan ay ang layunin na pinagtutuunan ng kasipagan. Ito ba ay para sa kapwa at sa lipunan, para sa iyong kapwa? O sa huli ay para lamang sa iyong sarili? Matagal ko nang isinulat ang tungkol sa pagkakaiba ng tunay at huwad na kawanggawa. Ang paggawa ng mabuti upang makita ng mga tao, upang makakuha ng gantimpala, o upang makaramdam ng pagiging nakataas sa iba,
ay huwad na kawanggawa. Ito rin ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Ang tunay na kapakinabangan ay kapakinabangan para sa sarili nito at para sa mga tumatanggap nito. Kung ang motibo ay dalisay, ang kagalakan na nagmumula doon ay pambihira. Sandali, pag-usapan natin ang saya. Kapag naririnig ng iba ang paraan ng pagtatrabaho na ito, baka isipin nila, ang hirap naman yan. Mukhang mahirap. Posible ba talaga magkaroon ng saya diyan? Ito siguro ang pagwawasto na gusto kong bigyang diin ng husto. Baka tunog akong parang striktong mangangaral, pero hindi ko nakikita ang trabaho bilang isang obligasyon lang. Ang makita lang ang gamit bilang isang obligasyon ay hindi ko intensyon o ang aking napagmasdan. Ang pinaka-prominente sa buhay ng mga anghel ay ang saya. Ang mga anghel ay hindi lang mga nilalang na seryosong gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Sila ay nasa isang kalagayan ng malalim na saya na mahirap iparating sa mga taong may katawan. At ang saya na ito ay direktang konektado sa pagganap nila sa kanilang mga tungkulin. Kung mas marami silang ibinibigay, mas nagliliwanag sila, at kung mas marami silang pinaglilingkuran, mas nararamdaman nilang buhay sila. Bakit ganoon? Paano gumagana ang koneksyon na iyon? Maaari mo bang ipaliwanag iyon sa siyentipikong termino? Ipinaliwanag ko ito sa ganitong paraan. Ang tao ay isang sisidlan, isang anyo na nilikha upang tumanggap ng pag-ibig at karunungan ng Diyos at iparating ito sa mundo. Kapag malayang nangyayari ang paghahatid na iyon, ibig sabihin, kapag ang pag-ibig ay dumadaloy sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na mga gawain, nararanasan ng sisidlan ang daloy na tinatawag kong kagalakan. Ito ay medyo naiba sa karaniwang kaligayahan. Ngunit kasama rin dito ang kaligayahan. Ito ay mas batayan, isang pakiramdam ng pagiging kung sino ka at paggawa ng kung ano ang nararapat mong gawin. Naranasan ko yan noong nagtatrabaho ko sa siyensya. Kapag lubos akong abala sa mga problema tulad ng istruktura ng dugo o kung paano gumagana ang isang bomba para magbomba ng tubig mula sa isang minahan, maari akong gumugol ng mga oras, minsan mga araw, dito at lubos na kalimutan ang aking sarili at maging isa sa trabaho. Ngayon, tatawagin itong flow state. Tinawag ko itong kagalakan ng Diyos. Ang kaluluwa ay lubos na abala sa kapaki-pakinang na trabaho at napupuno sa pamamagitan ng pagbibigay. Napakagandang paglalarawan yan. Maraming nakakaranas ng ganyan. Na pagkatapos ng malalim na paglahok sa kanilang trabaho, tulad ng mga artista, siyentipiko, manggagawa, guro, hindi sila nakakaramdam ng pagkaubos, kundi pagkapuno. Tama. At tandaan, ang trabahong nagbibigay ng kagalakan ay laging nakatuon sa labas. Kapag ang isang manunulat ay nakakalimot sa sarili at nalulubog sa isang kuwento, hindi para sa sariling kapurihan, kundi para sa kuwento at sa mga mambabasa na babasa nito, doon nararanasan ng ganoong manunulat ang kagalakan na ito. Ang isang siyentipiko na talagang nagmamahal sa isang problema, lampas sa simpleng pagnanais na lutasin ito, ganoon ang mga taong ito. Kapag ang tunay na pag-ibig na nakatuon sa labas ay nasa trabaho, natural na sumusunod ang kagalakan. Sa kabaligtaran, ang nakita ko sa aking mga taon sa mga korte ng Europa ay ang kawalan ng kapayapaan na nagpapakilala sa mga taong ang trabaho ay sa esensya nakasentro sa sarili, sa kabila ng kanilang tila tagumpay. Walang tagumpay ang nakakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Ang tagumpay ay nagdudulot lamang ng mas malaking pagnanasa. Para itong isang walang katapusang sakit, kung saan ang pagmamahal sa sarili ay parang pagbubuhos ng tubig sa isang walang ilalim na sisidlan na hindi kailanman napupuno. Nakakuha kami ng mga tanong mula sa aming mga tagapakinig bago ang broadcast. At nais naming talakayin ang ilan sa mga ito dito. Narito ang isang tanong mula kay Paolo sa Brisbane. Ginong Swedenborg, nagtatrabaho ako sa mundo ng pananalapi bilang isang investment banker. At sa totoo lang, minsan nagtataka ako kung may say-say ba talaga ang trabaho ko. Pakiramdam ko, pinapayaman ko lang ang mga mayayaman. May paraan ba para makahanap ng tunay na kahulugan sa trabahong ito? O dapat ba akong maghanap ng iba? Maraming salamat sa tanong na ito. Pinahalagahan ko ang katapatan mula sa isang kabataan. Mayroon akong dalawang ideya tungkol dito. Una, bawat propesyon, kung naunawaan at ginagawa ng tama, ay may sariling natatanging papel at dahilan. Ang pananalapi ay isang sistema para dumaloy ang mga yaman ng lipunan sa mga kapaki-pakinabang na layunin. Ang pagtatayo ng mga bagay, pagkuha ng mga tao, at pagpapaunlad ng mga tunay na kinakailangang kakayahan. Ang tanong ay hindi kung kapaki-pakinabang ba ang propesyon mismo, kundi kung tayo ba sa loob ng propesyong iyon ay nag-aambag sa mga layuning ito o lumilihis tayo mula sa mga ito. Pangalawa, at marahil mas mahalaga,
Pag-isipan mo ang pananaw na pinapayaman ng mga mayayaman. Walang masama sa kayamanan mismo. Bagaman dapat mag-ingat na huwag gawing layunin ang pera o sambahin ang kayamanan, ang isang tagapamahala ng kayamanan na tunay na nagpoprotekta sa pondo ng edukasyon ng isang pamilya, sumusuporta sa mga ospital at tumutulong sa mga kumpanya na nagpapatrabaho ng daan-daang tao ay gumagawa ng tunay na kapaki-pakinabang na trabaho. Ang problema ay wala sa trabaho mismo, kundi sa kung ano ang pinaglilingkuran nito sa huli. Kung ang pang-araw-araw na trabaho ay konektado sa pagtulong sa mga tunay na tao, kung gayon mayroon itong kahulugan. Kung naglilipat ka lang ng pera at hindi ito konektado sa anumang tunay na kapaki-pakinabang, sa tingin ko ang pag-aalala na iyon ay isang senyales mula sa iyong panloob na konsensya. At ang boses na iyon ay nararapat pakinggan. Narito ang isang tanong mula kay Giovanna sa London. Ako ay isang nurse. Talagang mahal ko ang trabaho ko dati. Ngunit pagkatapos ng matagal na pagod at kawalan ng pagpapahalaga, nawalan ako ng kagalakan. Nagtatrabaho na lang ako ng mechanical. Paano ko may babalik ang kagalakan na iyon? Ang tanong na ito ay labis na nakaantig sa akin. Ang inilalarawan mo, nurse, ay ang tinatawag kong kawalan ng laman sa sisidlan. Ang pangangailangan na magbigay ay naubos ang kakayahang magbigay. Ito ay hindi isang moral na pagkukulang, kundi isang physical at mental na katotohanan. Sa aking pananaw, ang pag-ibig ay dumadaloy sa atin. Hindi lamang ito nagmumula sa atin. Tayo ay mga sisidlan. Ang isang sisidlan ay dapat munang bukas upang makatanggap. Kung patuloy kang magbibigay sa loob ng maraming taon nang hindi sapat ang natatanggap, hindi nawala ng pag-ibig ang sisidlan, kundi nagsara ito upang protektahan ang sarili. Ang nais kong sabihin sa kanya ay hindi nawala ang pag-ibig dahil lamang sa nawala ang kagalakan. Nagtago lamang ang pag-ibig upang protektahan ang sarili. Upang bumalik ito, kailangan ng paanyaya. Kailangan ng tunay na pahinga, hindi lamang pagtigil sa pagtatrabaho, kundi ang tinatawag kong muling paglikha. Makakatulong din na alalahanin kung bakit pinili ang propesyong ito, alalahanin ang mga sandali kung kailan naramdaman mo ang pinakabuhay. Sa pamamagitan ng pag-alala sa orihinal na layunin, ang pag-ibig ay maaring muling buhayin. At kahit na mahil medyo hindi komportable itong sabihin, ang mga sistema at organisasyon na patuloy na nagpapahirap sa kanilang mga manggagawa ay dapat baguhin. Ang pagkapagod sa mga nurse, guro at healthcare worker ay hindi lamang isang personal na trahedya, kundi isang kawalang katarungan sa lipunan. Ang mga namumuno sa mga sistemang iyon ay may malaking responsibilidad. Narito ang isang tanong mula kay Pietro sa New York. Hello, 16 taong gulang ako. Wala akong ideya kung ano ang gusto kong gawin sa buhay ko. Lahat ay nagtatanong sa akin kung ano ang gusto kong maging, ngunit paano ko malalaman kung ano ang layunin ko? 16 taong gulang, napakagaling. Ang pagtatanong nito sa murang edad ay napakahalaga. Pinupuri kita sa pagtatanong nito ng maaga. Ang payo ko ay ito. Huwag mong subukang hanapin ang iyong layunin na parang nakabaong kayamanan. Sa halip, pakinggan mo ang tinatawag kong kasiyahan. Sa kasiyahan, hindi ko ibig sabihin ang mababaw na kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng kasiyahan o pagiging abala. Tingnan mo kung anong mga gawain ang nagpaparamdam sa iyo ng pinakabuhay, pinaka-ikaw, at pinaka-konektado sa ibang tao. Pag-isipan mo kung anong mga problema ang nakaantig sa iyo, anong sakit sa mundo ang talagang nagpapalungkot sa iyo. Ang iyong layunin ay naroroon kung saan nagtatagpo ang iyong pinakamalalim na interes at ang tunay na pangangailangan ng mundo. Hindi mo ito mahanap sa pag-upo lamang at pag-iisip. Subukan mo, kumilos ka, gumawa ka ng maliliit na serbisyo, at alamin mo kung ano ang itinuturo sa iyo ng karanasang iyon tungkol sa iyong sarili. At huwag kang magmadali. Nagsimula ako sa aking pinakamahalagang trabaho nang halos 60 taong gulang na ako. Ang mga taon ng paghahanda ay hindi na sayang. Ito ay panahon para bumuo ng mga kasangkapan. Ang pagtatanong mo ngayon ay isang tanda ng pag-asa. Sa tingin ko, mas mabuti ang isang taong nagtatanong ng seryosong tanong kaysa sa isang taong hindi nagtatanong ng anuman. Gusto kong pag-usapan pa ng mas malalim yung salitang intensyon na nabanggit mo ng ilang beses. Pwedeng may dalawang tao na parehong-pareho ang trabaho, pareho ang titulo, at sa panlabas ay pareho ang resulta ng kanilang ginagawa. Pero ang kanilang panloob na motibo ay pwedeng magkaiba. Gaano kahalaga sa tingin mo ito? Napakahalaga niyan. Sa katunayan, sa tingin ko, ito ang pinakamahalaga. Detalyado kong inilarawan ang tungkol sa panloob at panlabas sa gawa ng tao. Ang panlabas ay ang nakikita.
Ang mga gawa, ang mga resulta, ang epekto sa lipunan. Ang panloob ay ang nagtutulak dito, ang pag-ibig na nasa likod ng gawa. Dalawang doktor ay pwedeng magtrabaho sa parehong paraan. Ang isang doktor ay talagang mahal ang kanyang mga pasyente. Talagang gusto niyang gumaling sila at ang kanyang galing ay nagmumula sa pag-ibig na iyon. Ang isa pang doktor ay pwedeng magkunwari na nagmamalasakit, pero sa loob ay hinahabol niya ang katayuan o pera. Sa karamihan ng kaso, ang mga resulta ay pwedeng maging magkatulad. Pero ang kalagayan ng panloob ng dalawang taong ito ay lubhang magkaiba, at sa paglipas ng panahon, ang panloob ang huhubog sa kanila upang maging ganap na magkaibang tao. Ang pagiging. Gusto kong marinig pa ang tungkol diyan. Masasabi bang ang trabaho ang humuhubog sa isang tao? Ito ang isa sa aking pinakamalalim na paniniwala. Ang ating mga gawa ay hindi lang nakakaapekto sa mundo, lumilikha din ito ng mga dahilan sa loob natin. Kapag tayo ay kumikilos mula sa tunay na pag-ibig, lumalakas ang pag-ibig na iyon sa loob natin. Kapag tayo ay kumikilos na may makasariling motibo at nagkukunwari na mabuti, lumalakas ang pagpapanggap na iyon sa loob natin. Hindi tayo static na nilalang. Patuloy tayong nagbabago. Tayo ay nasa proseso ng pagiging isang bagay. Kaya naman ang kalidad ng ating buhay-trabaho ay napakahalaga para sa ating espiritual na paglago. Ang isang tao na sa loob ng 40 taon ay gumagawa ng walang kabuluhang trabaho para lang kumita ng pera at hindi tunay na nagmamalasakit sa mga pinaglilingkuran niya, ay sa isang paraan ay nagiging espiritual na baluktot sa mga taong iyon. Hindi ito panlabas na parusa, kundi panloob na paghubog. Ang pang-araw-araw na ugali sa isip ay nagiging istruktura ng kaluluwa. Nakapagpaisip talaga. At ito rin ay isang kaisipang puno ng pag-asa. Dahil nangangahulugan ito na bawat araw ng tapat, mapagmahal, at kapapaki-pakinabang na trabaho ay maaring maging isang araw ng espiritual na paglago. Ang isang mapagpakumbabang tagalinis na naglilinis ng sahig ng ospital, kung tunay siyang nagmalasakit sa mga pasyente na dumadaan doon, at tunay na gumagalang sa institusyon na pinagtatrabahuhan niya, ang kanyang kaluluwa ay maaring lumago ng kasing dami ng isang teologo. Ang pagwawalis ng sahig na may pag-ibig ay maaring ging mas malakas na espiritual na gawa kaysa sa pagsusulat ng isang sermon na may pagmamataas. Ay mas malakas pa nga. Narito ang isang tanong mula kay Ginong Lincoln sa Tokyo. Ginong Swedenborg, isa ka talagang napakabunga na manunulat. Marami kang isinulat na aklat pang-agam at kalaunan ay maraming gawaing teolohikal. Ngunit sa parehong oras, tila mayroon kang matinding kakayahan para sa malalim na pagmumuni-muni. Paano mo napag-ugnay ang isang aktibong buhay sa panloob na kapayapaan? Sa totoo lang, hindi ako masyadong magaling magpahinga noong una. Palagi akong tinatawag ng trabaho. Ngunit sa pamamagitan ng karanasan at espiritual na pag-aaral, unti-unti kong napagtanto na ang isang aktibong buhay at isang panloob na buhay ay hindi magkasalungat, bagkus ay sumusuporta sa isa't isa. Ang pag-iisip na walang gawa ay parang apuyan na walang simenea. Walang mapupuntahan ang init at sa huli ay mamamatay ang apoy. Ang gawa na walang pag-isip ay parang ilog na walang pinagmulan. Sa huli ay matutuyo ang tubig. Ang isang panloob na buhay na naglilinang ng panalangin, pagmumuni-muni, at isang relasyon sa banal ay hindi pagtakas sa trabaho. Ito ay sa halip isang pinagmulan ng tunay na pagpapanibago. Ito ang nagbibigay ng bagong lakas. Sa katunayan, naramdaman ko na ang umaga ang pinakamahalagang oras ng araw. Ang oras bago sumikat ang araw. Nagsusulat ako ng tala-arawan at nagsasagawa ng tinatawag kong espiritual na pagsisiyasat. Ito ay isang tapat at regular na pagsusuri ng aking mga motibo. Hindi para punahin ang aking sarili, kundi para linawin kung ano ang ginagawa ko at kung bakit ko ito ginagawa. Narito ang isang tanong mula kay Ginang Faye sa Melbourne. Inilarawan mo ang trabaho sa langit bilang isang kagalakan. Ngunit sa totoo lang, karamihan sa mga kinakailangang gawain ay lubang nakakainip. Pag-bookkeeping, pagpasok ng data, pagpapanatili. Paano makahanap ng espiritual na kahulugan sa mga ganoong nakakainip na gawain? Natutuwa akong nagtanong ka ng tapat. Sasagutin ko ng tapat. Una, natural lang na hindi lahat ng gawain ay pantay-pantay na nakakatuwa para sa lahat. Hindi kailangang maging masaya at kapanapanabik ang bawat sandali ng trabaho. Kahit sa langit, mayroong mas pangkaraniwang gawain. Ang kagalakan na sinasabi ko ay hindi nangangahulugang palagi kang masaya. Ito ay isang mas malalim, mas matatag na kasiyahan na nagmumula sa pagkaalam na ang ginagawa mo ay makabuluhan, na nagaambag ka, at bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Halimbawa,
Kung naunawaan ng isang tao na nagtatrabaho sa pagpasok ng data na ang kanyang katumpakan ay nakakatulong sa ospital na maayos na pamahalaan ang mga bayarin nito, na ang ospital ay makakapagbayad sa mga nurse at makakatanggap ng tamang pangangalaga ang mga pasyente. Kung gayon ang taong iyon ay makakahanap ng kahulugan kahit sa mga nakakainip na gawain. Ang koneksyon sa kahulugan ay hindi kailangang maramdaman sa mismong trabaho. Maari itong mapanatili sa pamamagitan ng pag-unawa, paggunita, at sadyang pagpapanatili. Pangalawa, ang tunay na pagkabagot, ang malalim at patuloy na pakiramdam na walang saysay ang iyong trabaho ay hindi dapat tiisin magpakailanman. Maari itong maging isang senyales. Isang babala mula sa kaluluwa na maaring may iba pa na dapat mong gawin. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa walang saysay na trabaho dahil sa maling pakiramdam ng tungkulin. Ngunit hindi ito dapat maging isang padalos-dalos na desisyon, kundi isang maingat na konklusyon matapos mong seryosong subukang hanapin at linangin ang kahulugan. Malapit nang matapos ang oras. Pero pakiramdam ko ay nasimulan pa lang natin ang iyong kwento. Gusto kong magtanong ng isang huling, medyo personal na tanong. Nabuhay ka ng may dalawang mukha, bilang siyentipiko at bilang mistiko. Naranasan mo ang parehong makamundo at espiritual. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng iyong nagawa, ano ang masasabi mong pinakamahalaga mong layunin? Sa tingin ko, ang aking mga nagawa sa agham ay napakinabangan sa panahon at kapaligiran nito. Nakatulong sila sa pagpapabuti ng pagmimina na kinailangan ng Sweden at nakatulong din sila sa pag-unawa sa katawan ng tao at kalikasan. Hindi ko minamaliit ang gawaing ito. Ngunit sa tingin ko, ang gawaing ginawa ko sa huling bahagi ng aking buhay, ang aking mga teolohikong sulatin, ang pangunahing layunin na pinaghandaan ko. Huwag ninyo akong maliitin. Hindi ko sinasabing mas mahalaga ang teolohiya kaysa sa inhinyero. Ngunit sa panahong iyon ang larangan na pinakamahalaga. At break time 2, lumabas na ako ang makakapuno sa puwang na iyon. Nakita ko kung paano nagdulot ng tunay na pinsala ang tradisyonal na Kristyanismo sa pamamagitan ng pagbaluktot sa pag-unawa sa pananampalataya, pag-ibig, at buhay pagkatapos ng kamatayan. Sinasabi sa mga tao na ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pananampalataya at ang pinakamahalaga ay hindi ang ginagawa mo, kundi ang pinaniniwalaan mo. Napagtanto ko na hindi lamang ito mali sa teolohiya, kundi espiritual ding mapanganib. Kung ang isang purong intelektual na pananampalataya ay hindi humahantong sa kapaki-pakinabang na mga gawa, ito ay tulad ng isang katawan na walang mga sanga. Hindi nito magagampanan ang layunin nito. Kaya ang pinakamalaki kong layunin ay pag-isahin ang panloob at panlabas, na ang ginagawa ng isang tao, ang minamahal niya, at ang pinaniniwalaan niya, ay hindi dapat maging tatlong magkahiwalay na bagay, kundi isang buhay na kabuuan. Kung gaano ako kalapit sa layuning iyon, bahala na ang iba ang humusga. Marami siguro ang magsasabi niyan. Kaya sa huli, mayroon ka pa bang huling kaisipan na nais mong ibahagi sa aming mga manonood? Tungkol sa trabaho, kapakinabangan, at kagalakan. Oo, breaking to. Sasabihin ko ito. Ang pinakamalalim na kagalakan na mararanasan ng isang tao ay hindi ang kagalakan ng pagtanggap. Ito ay ang kagalakan ng pagbibigay. Ang kagalakan ng paggawa ng makabuluhang trabaho para sa iba ng may katapatan at pagmamahal. Ang kagalakang iyon ay matatagpuan sa anumang propesyon, sa anumang sitwasyon sa buhay, at sa bawat sandali ng tapat na paglilingkod. Maraming paraan ang mundo sa pagtukoy ng tagumpay, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, ginhawa. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Mayroon din silang lugar. Ngunit hindi nila kayang puna ng matinding uhaw sa kaluluwa ng isang tao. Tanging kapag ang pag-ibig ay pinahayag sa kakipakinabang ng mga gawa, doon napupuno ang uhaw na iyon. Hanapin ang gawaing magagawa mo para sa iba. At gawin mo ito ng buong puso. Sa paglilingkod sa iba, matutuklasan mo ang isang buhay na may hindi kapani-paniwalang yaman. Sa tingin ko, para doon tayo nilikha. Emanuel Swedenborg, salamat sa paglalaan mo ng oras para makipag-usap sa amin ngayon. Kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa kanyang buhay at mga gawa, bisitahin ang swedenborg.netlify.app. Karangalan at break pakinabangan, lahat ng ito ay aking kagalakan.